Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Siya po natin retired General Elmo San Diego, Chief ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS. Kailan ho ba magiging maganda naman ang ano natin dito sa mga bisikleta? May ginagawa ba kayo tungkol dyan? Kuya, meron na kaming programmer yan. At lumapit sa atin ng Bike for Life na grupo. Katulong naman natin si Councilor Reyes. Siya mag-sponsor. Siya actually nag-sponsor ng bill, ng ordinansa para magkaroon ng bike lane sa mga secondary roads natin. Kasi nga, inuulit ko, kuya, hindi namin kontrolado yung national. Pero ang MMDA, nagsimula na silang maglagay rito sa malapit sa circle natin, dito sa Commonwealth. Dudugtungan namin yan, ipapasok namin sa loob. Yun ang isa sa paraan na sinasabi kong ma-educate natin yung tao na walkable yung city natin at bikeable pa. Isa sa mga best practice kasing nakita namin yung 60-kilometer bike road sa Marikina. Tingin namin doable dito dahil yun, na-reclaim nila lahat ng mga bangketa at saka yung mga creekside, yung mga easement doon. So yun ang intention din ni Mayor. Pinag-aaralan na ngayon, meron kaming isang seryosong survey at saka study na ginagawa para masukat namin kung gaano ipoprovide namin na bike lane para sa mga bike enthusiasts natin sa city. Gaano kalapit naman sa katotohanan yan? Baka naman hindi ko na kaya magbisikleta pag gumagawa yan. Anytime soon, kuya. Dahil it's in the works already, meron ng tabletop discussion dyan at nagsusukat na sila para i-inaugurate natin anytime. Sasabihin kita, kuya. One of the things na nakakatulong sa krimen natin dito sa Kalakang, Maynila, nakita na natin yung presence ng mga CCTV. Kumusta ho ang natin dito, ang ating ngayong mga strategic positioning ng CCTV natin? Kuya, gawa na yung framework na susundin namin dahil yung building natin, meron kaming Emergency Operations Center. Ang intention ni Mayor, umabot sa 1,000 na CCTV throughout Quezon City at meron kaming interlink at saka interface para sa mga commercial CCTV cameras dito sa ating mga establishment. Mas malamang within the year, matatapos namin to kasi merong structure na kailangang gawin. Pero yung building natin nakatayo na. It's actually a state-of-the-art building. Malaki ang pondo na binigay ni Mayor dito. Ang tawag namin doon, DRRM building. Yung main emergency operations natin, dyan ilalagay. Pattern dyan doon sa Hawaii na nakita namin. At kumuha kami ng consultant. Yun ang ginawa nila para sa buong Quezon City. Wi-Fi ready siya. Tapos lahat ng strategic corners natin, meron siyang coverage ng camera. Tapos yung police natin, kasama namin doon sa Emergency Operations Center. So itong building na to, dedicated for parang parang kumbaga counter-terrorist unit ito na nakamonitor dun sa yun yung parang Homeland Security sa Hawaii. Yun ang kinopya namin. At anytime magbibidding na yan at meron na kaming mga TOR na inilabas para ron sa requirement ng city tungkol sa mga CCTV na yan. So ito maaaring maging functional within the year, you're saying? Pinakamatagal na yung first quarter ng next year. Hopefully, within the year, magsimula na kami mag-install ng aming framework, yung mga structure natin. At saka yung building kasi nakaabang na. Nandun na yung parang auditorium ang laki nito. Napakalaki ng aming Emergency Operations Center, kuya. So as of the moment, ba, gaano karaming CCTV ang nakakalat sa atin sa Quezon City? Sa atin sa city, concentrated muna kami sa City Hall. Pero may control kami over CCTVs ng mga barangay natin. Dahil ang requirement nga ng mayor natin, through a council resolution, lahat ng 142 barangay sa city dapat meron siyang CCTV. At isa sa mga regulasyon pa natin, hindi ka mabibigyan ng permit kung wala kang CCTV, restaurant ka, financial institution ka, sanlaan. Kailangan meron kang pakikita after the inspection na meron kang CCTV camera. So, itatay up natin dun sa ginagawa nating Emergency Operations Center. Para sa ganun, yung buong city, aside from being Wi-Fi ready, lahat ng kanto dyan may matatayo. Ito kasi sa mga, isa na pag-usapan last time magkakasama kami nila Mayor Bistek, isa sa mga sinadjust ko sa kanya, being the city of stars, sabi nila, itong Quezon City, di ba pwede nga akong i-open natin yung ang buong Quezon City ay maging Wi-Fi Wi-Fi ready. Meron bang project ngayon diyan na ang Quezon City government, which I think will still be under your ang ng DPOS
Yeah, kuya. Yun nga sinasabi ko sa yung requirement namin sa CCTV operations. Merong infrastructure kasi na gagawin eh. Meron siyang network. So, magkakaroon ng interlink bawat distrito natin sa buong Quezon City at kasama na rin pagiging Wi-Fi ready. So, parang isang malaking smart city ang tawag namin doon. Yun ang talagang direksyon ng ating mayor. Maging world-class at isang smart at intelligent city through CCTV cameras at saka doon naman sa sinasabi niyong Wi-Fi. Pero alam nyo, dito sa Quezon City, ewan ko, baka mali ako, meron ba ditong 5-star hotel? Meron na, marami na. Marami na. Nasa, mabibilang ko sa daliri, pero eventually papunta na yun doon. At dito sa malapit sa inyo, alam ko dyan sa kabila natin, meron isang 28-story na it's in the works already. At sinisimula na nga yung mga footings nun. At pag nakumpleto lahat ng project natin, ang Quezon City pwede ko i-compare sa ibang mga financial cities dito sa buong Metro Manila. Having said that, malaki ang pangangailangan ho natin doon sa disaster management, which is also under your office, hindi ho ba? Yes, so, kuya. Paano ho ngayon ang ginagawa na? Kasi siyempre meron tayong big one na na tinitignan. Gaano ka-ready ang Quezon City government for mga disaster relief? Yeah, kuya, malaking pondo nilaan ng mayor natin dyan sa mga activity natin when it comes to preparedness, mitigation. In fact, pati recovery at saka rehabilitation kasama na sa programa natin yung thematic concerns na sinasabi natin. Daily halos, maraming request ng drills na hinihingi sa amin at saka yung requirement ng city ngayon, may resolution na hindi ka pwedeng magtayo ng mall o kaya yung tawag nating high-loss facilities nang hindi ka nag-organize ng sarili mo na disaster mitigation team. Tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. Nagkaroon ng building integrity rapid assessment. Tinignan natin lahat ng mga building sa buong Quezon City kung alin ang vulnerable o delikado para mag-collapse. And admittedly, about 30% of the buildings indeed kaugnay doon sa study na ginawa ay talagang delikado. So, kami nire-require namin yung mga building ngayon mag-retrofit. Unang-una rito na tingin namin doon sa pag-aaral ay naging maganda ang resulta yung City Hall. Yung City Hall undergoing a retrofitting yan kasi medyo matanda na yung building. Tapos yung mga malls natin, mga hospitals natin, at saka iba pang mga factories natin. Inuobligan na natin ngayon merong fire drill, earthquake drill, pinagsasabay-sabay namin. Parang sa ganun, when it comes to mitigation o kaya yung preparedness, maging number one ang city. And gusto kong sabihin na tayo nga pala nanalo tayo sa award, nabigyan tayong Gawad Kalasag. Number one sa disaster response ang Quezon City ngayon. At mini-maintain namin yung gano'n, nagdadagdag tayo ng tao, nagte-train pa kami. Nagko-coordinate kami sa mga science institutions like Manila Observatory ng Ateneo, dito sa NIGS, kay Dr. Lagmay, dito sa PBOX. Tuloy-tuloy naman yon. Nagko-coordinate kami, meron kaming TWG. Inaaral namin mabuti kung anong magiging resulta kung sakaling nga yung big one na sinasabi nyo. And ang challenge sa atin, syempre, kung kailan dumating yung actual na problema, matetest natin ang preparedness. Pero this early, I'm very confident po yan. Kung sakasakaling magkaroon ng mga ganung mga disaster, tama yung ating magiging toon, tama yung ating paghahanda. Meron ba kayong parang sabihin nating school na kung saan pwedeng pumunta doon yung gusto mag-train about rescue, about... kasi siyempre, one of the things na maaasahan din ninyong makakatulong dyan ay yung mga tao din na merong kaalaman. Meron bang binibigay ang Quezon City government na pwedeng puntahan para kami halimbawa, pwede ba kami mag-training dito? Malaman namin kung paano yung ganito, malaman namin kung paano yung ganon. Oo, kuya. Ang coordination namin sa OCD ay masyadong masidhina dahil from time to time, nagre-request kami sa kanila ng mga cadres o mga training officers. At nag-i-schedule kami, nagsimula sa barangay, yung mga teachers natin, yung mga schools natin, at saka yung mga establishment. In fact, yung grupo nyo nga na rescue rito, nakakatulong din namin yan dito sa aming ginagawa ngayon. Pag nag-training, isinasama namin sila at saka tumitingin rin kami sa mga practices ng grupo nyo. Dahil tingin ko sa ngayon na hindi ka na kailangang mag-re-engineer, kundi kung ano yung existing na magaganda, kokopyahin na lang natin yun. At isa nga sa pinupuri namin yung rescue group nyo na nakakatulong sa amin. In fact, may pagkakataon nga, nauna pa silang mag-rescue kaysa sa amin. So, meron ngayon pwedeng mga gawin ho na seminars
doon sa mga, like ang sabi nga niyo, mga teachers. Kasi siguro importante din ng mga public schools natin, yung mga teachers may kaalaman din sa ganyan. Is this mandatory or hindi pa ba ninyo iniisip yun na gawin talagang mandatory sa kanila? Ongoing lahat yung project na yung kuya, especially yung mga government offices natin, mandatory on our part. Kaya lang yung mga private institutions, upon request, ina-accommodate natin sila dahil tingin ko, ang pagbabasta nasa training yan eh. Kailangan yung capacity building natin tuloy-tuloy. At inuulit ko yung barangay, talaga inorganize ni Mayor yan, yung barangay emergency disaster reaction teams natin. Active yon dahil tingin ko itong disaster preparedness parang basketball yan eh. It involves muscle memory at yun nadidevelop mo yung tuloy-tuloy ang practice natin. Pag tumigil ka, baka mamaya yung skill na naluma o nawala na. Well, ito nakikita ko ngayon sa ginagawa ninyo. It seems na you're very busy and you're very visible, ano? Bakit ba kaliwat kanan ng banat sa inyo? Yun ang produkto siguro ng demokrasya eh. Alam mo, kuya, ang programa namin para wag kami mawala sa focus, kailangan mas maraming masaya kaysa malungkot eh. Obviously, parang basura yan eh. Linisin mo, iayos mo, pero wag lang sa harap ng bahay ko. Ganun ang karakter ng tao natin. To cite a very good example, meron kami isinara na isang U-turn slot na tingin namin yun ang isa sa choke point, major choke point sa Quezon City. Year in, year out, ang daming reklamo. Sinarado namin, ang daming natuwa. Pero out of those so many na natuwa, may isa ro na araw-araw tinetext si Vice Mayor at saka si Mayor. Bakit daw isinara? Pero i-compare natin doon sa natuwa ron sa aming programa, syempre, mas doon kami sa marami natuwa. Pinaliliwanag lang namin sa kanila, halos araw-araw nagte-text kami, bakit sinarado to, nalilate ako. Kako, isa lang naman ho, kailangan nyo kung nalate kayo. Pumasok kayo na maaga. Unahan nyo ho yung rush hour natin. At unti-unti, tumitigil naman, pero hindi mawala yun eh. Talagang merong mga tao na parang genius na lahat alam nila eh. So you simply just can't please everybody. Correct. Yun ang eksakto. Yun ang eksaktong idea doon. Pero ngayon ho ba, nakikita ninyo yung development ninyo? Gaano kalayo na kayo doon sa gusto ninyong marating? Malaki pa ang challenge natin. When it comes to infrastructure na sinasabi ko, kailangan ko ngayon sinasabi ko, may no contact apprehension kami na programa. Although, yan ba? Doable ba yung no contact na apprehension? Sinisiguro namin na lahat ng aming magiging programa ay specific, measurable, attainable, at saka time-bound. Yung SMART na sinasabi natin. Natingin namin through study of best practices na ibang country at saka ibang syudad halimbawa rito sa Metro Manila like Cebu, nakita namin na lahat ng programa namin ginagawa doable. Pondo hindi problema dahil isa sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas ay Quezon City. Ang manpower naman, napakarami nating magagamit na tao, mga department na head natin, naaasahan naman ni Mayor. Sa executive namin especially, lahat naman yan tumutulong dahil meron kami isang team na pinatatakbo sa Quezon City. Siyempre kung ano timon ng Mayor natin, kung ano ang sinasabi niya, siya nag-orchestrate, susundin namin. Ang magaling naman, meron kaming chance na sabihin kay Mayor na, Mayor, baka mali itong ganito, baka pwedeng pag-aralan namin. Receptive siya doon sa idea na yon. Napaka-dynamic ng Mayor namin, kaya kami inspired. Hindi matigas ang ulo. Minsan, matigas ang ulo. Talagang gano'n ang Mayor eh. Pero inspired kami. Yung mga department head natin, inspired kami rin sa aming nakikitang leadership ng Mayor natin. Alam ko, inspired kayo sa katigasan ng ulo ng Mayor. Kasama na rin yun. Ilang bang, kung honestly, siguro na meron na din kayo study dito. Gaano karami home building sa Quezon City ang non-building code compliant? Alam mo, pinag-aralan ng mayor natin at saka engineering namin, there are about siguro na mga 60%. Kasi yung compliant siya... Ang hindi compliant? Ang hindi compliant. Kasi dito sa 70s, meron tayong new building code na ini-implement. Yes. Ang tingin namin, basta ginawa yung building mo, circa 70s earlier, yun ang mga hindi compliant. Kaya nga tingin namin dito, nung gumawa ng rapid assessment ng engineering natin, kuya, 30% ng building natin magkukollapse. And sad to note, mga government buildings yun, kasi yun ang mga luma. No, but how do we augment yung kakulangan ng building na yon para maging compliant siya? Are we just going to let that na
wala na tayong magagawa dyan. Hindi na ba i-retrofit yan? Or Hindi pwede yun. Kailangan may requirement tayo ngayon sa engineering na nire-retrofit. At saka yung mga bagong building natin, kahit nga malapit sa fault line natin, nakikita namin resilient yung building o matibay siya. Oo. Ang practice na to, natutunan sa Japan na nagkaroon ng tsunami, 9 na magnitude na earthquake. Hindi naman nag-collapse ang building dun kasi compliant sila rin sa building code nila. Yun ang isa sa best practice na ginagawa natin ngayon. Mahigpit, kumuha ng building permit pagdating sa resiliency. Pero sisiguruhin namin na pagkaroon ng galawang lupa riyan, hindi siya natatamaan. So ngayon, bago mo naman ma-retrofit yung lahat na yan, kasi kung 60% lang, kung 60% yung non-compliant at 40% lang yung lumalabas na bumapasok sa building code, nun, parang abutin na ng guho yan. Correct, kuya. Meron kaming katulong ngayon na grupo ng mga civil engineers kasi isa sa mga social responsibility nila. Dahil kulang yung ating mga engineer, yung mga inspectors natin, sila sumasama sa pag-inspection at sisiguruhin nila, nagsasuggest sila kung ano dapat gawin dyan. Sa Quezon City, to cite a very concrete example, meron isang school building dito na hindi pa lumilindol, gumagalaw na. So what the mayor did, masyadong unpopular yung decision na yun. Sinarado namin yung school building na yun, tapos giniba namin. Tapos nilipat natin yung mga estudyante dun sa malayo-layo ron sa area kasi napakalapit sa fault line yan. Yun sana, to set the tones right, yun sana gusto namin. Na pag sinabi ng city na ikaw, delikado yan, kailangan gumawa ka ng paraan na maiayos yung building mo. Another good example, maraming exclusive subdivisions na nung ina-announce namin na may problema tayo sa ganito, nasa denial sila. Pero this time, humihingi na sila ng tulong sa amin. Ano gagawin nila? Ano suggestions namin? So, meron na kami listahan ng mga building na vulnerable at saka yung mga structures, mga residential buildings. Pag tinawag kami, anytime soon, mag-i-issue tayo ng kalatas. Sasabihin namin sa kanila, yung inyong bahay ay nandito sa fault line, kailangan gumawa kayo ng engineering intervention o kaya huwag kayong tumira rito sa eksakto sa gitna. Maganda yung pagbabasta natin doon at tingin ko yun ang natatama. Although it's very unpopular. Sabi mo, matigas ang ulo ng mayor natin. Pero it's job which has to be done. Sa mayor natin, number one, ang public safety. Kailangan sigurado na natin na nasa ayos yung mga tao natin. So ngayon ito hong mga situation natin dito sa Quezon City with regard to all of these adjustments na kailangan na magawa, nakakatawag ba sa inyo ng madali? Nakokontak ba kayo ng madali? Nakukonsulta ba kayo ng madali? Anong communication line na papunta sa inyong medyo, hindi ba kayo kasi, kumbaga, madaling lapitan, mahirap hanapin? Ganun, ano? Maganda yung observation mo, kuya. Ngayon, ang aming lines of communications ay open na. 24/7 tumatanggap tayo ng reklamo. At saka we took advantage of the popularity ng mga social media natin. May Twitter kami, may Facebook kami, may email kami. You name it, we have it. Para nang sa ganun. So DPO, ano pa rin? DPOS? DPOS, tsaka QuezonCityGovernment.com, meron kaming website. Tapos yung DRRMC, tapos yung DPOS. Tapos may personal din naman ako ng mga Twitter natin at saka Facebook. At maganda ang nagiging feedback. From time to time, dinadala sa amin ng communication centers namin na ito ang mga reklamo sa atin. At we see to it na kahit text yan, kahit email yan, kahit galing sa social media, sinasagot natin para maging responsive kami rin sa pangangailangan ng tao ngayon. Well, before I let you go, kumusta na kaso mo? Di ba may kaso ka? Marami kong kaso kasi... meron akong mga insidente na mga ginawa natin trabaho, lahat naman service connected dyan. Alam mo, yun ang malungkot sa police kasi. 6 years na akong civilian, meron pa akong mga pending na kaso. Hinaharap natin yon, kaya lang hindi nakagaya dati na tinutulungan tayo ng gobyerno pag bayad ng abogado. Ngayon, sarili ko ng lahat yun. Kasi recently, parang meron akong nabasa na tungkol sa desisyon ng Court of Appeals. Doon sa pagkaka-aresto ninyo ata doon sa driver ba yun at saka katulong ni Ted Filon? Yeah, kuya. Yun ang isang development tungkol doon sa kaso namin. Dahil kami nanalo kami sa Ombudsman, nanalo kami sa Court of Appeals. Naipanalo namin lahat yung kaso namin. Pero apparently because of some,
developments, ang nangyari, na-reverse yung desisyon at sabi pwede kong i-charge administratively. Pero sinagot ko naman yun dahil Pero wala ka na dun, di ba? wala na nga ako sa serbisyo kaya hindi na ako liable doon sa mga administrative charges. Ang tinanong ko nga yung abogado, except kung graft and corrupt practice, pwede mong sagutin yun kahit wala ka na. Pero service-connected naman siya. At ito yung isa sa mga haharapin ng pulis natin. At gusto ko rin sabihin sa mga pulis natin, pag nagtrabaho kayo, talagang magkakakaso kayo. Ganun talaga. Pero kailangan harapin. Ang malungkot lang sa akin, wala na ako sa serbisyo for about 6 years. Meron pa rin akong kaso na service-connected pa rin na nangyari nung nasa serbisyo pa ako. Ba't ka kasi ng aresto nang wala kang warrant? Alam mo, may proseso naman kuya yun eh. At isa pa sa pinaliliwanag ko, judgment call ng mga tao yon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon sasabihin ko na sa mga tao natin o implementor ng batas natin, ito gagawin nyo. Siyempre, meron silang disposisyon na sarili. Kaya lang, kung tingin ko tama naman yung ginawa nila, susuportahan ko naman sila kahit saan makarating yan. And you supported that? Oo naman. And because you believe that what they did was right? Oo naman. Kaya nga lumalaban tayo ng kasuhan. Eh. Kasama yun sa trabaho natin. Yun ang mga nangyayari na ayaw natin pero mangyayari at mangyayari dahil nagtrabaho tayo. Ngayon, bilang chief ng DPOS ng Quezon City, wala ka namang kaso. Maraming reklamo pero walang kaso na nagpo-prosper dahil alam mo masyado unpopular tong pwesto na to kaya marami siguro hindi tumatanggap nito pero trabaho yan, kailangan gawin natin. Binigyan tayong responsibilidad, haharapin natin lahat yan kuya. What can you assure now the Quezon City constituents para sa ikapapanatag din at saka kahit papaano pag-asang pwede namin tignan sa iba't ibang mga bagay na nasa ilalim ng inyong pamamahala? Kuya, sabi ko nga, nabanggit ko kanina, lahat na ng responsibilidad natin, pag sinabi mong order, disorder, nasa opisina ko yan eh. At ang linya na naghihiwalay sa chaotic at disorder at civility ay manipis na manipis. Mini-maintain namin yan para nang sa ganun, mailagay natin sa ayos ang buong Quezon City. Malaking challenge para sa atin yan. Malaking challenge para sa mayor natin, sa vice mayor at ibang mga nanunungkulan. Pero ito, trabaho ito eh. Dito masusukat kung gaano ka-effective tayo. Kailangan masatisfy natin ng napakaraming tao sa Quezon City. We have about 3 million ang citizens natin dito. Meron pang mga ibang dumadaan dito. Siguro, we multiply that by 2 dahil yung mga transients dito rin nag-conduct ng business sila. Sinisiguro namin na maayos dito, yung security cluster natin tumatakbo. Although maraming krimen dito, sinisiguro naman namin kung sakali, masosolve naman siya. We're closely coordinating with other government agencies national, especially yung police natin. Masipag naman yung General Tino na bagong district director namin. At sinisiguro ko na palagi kami nag-uusap para na sa ganun yung na-identify namin problema. Very early, mabibigyan na natin ng tama na to at maging safe at secured ang city natin. We wish you good luck, sir, and we do hope na mas makatulong din naman ang ating mga kababayan sa iba't ibang paraan para ho sa kaligtasan ng ating mamamayan sa Quezon City. Good luck, sir. Maraming salamat. Thank you for being with us. Si Quezon City's Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego. Dito lamang ho sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.